magandang paraan at mabilis sa development ng young bird o yung ating mga alagang ibon. Blessed day to everyone. Welcome to Olen, Every at iba pa. Okay po mga kahabi. So isi-share ko lang sa inyo kung paano natin mapapaganda at mapapabilis na ma-develop yung ating mga alagang Indian ringneck or anumang uri na inaalagaan natin ng mga young bird or yung mga bagong hiwalay sa mga magulang. Okay po. So maganda mga kahabi kung yung ating tinatawag na flight cage para sa mga young bird natin ay medyo maluwag para na-develop nila yung kanilang mga pakpak. At kung maaari mga kahabi ay nasisikatan sila ng araw kasi iyon ay isa rin sa kanila na kailangan para sa kanilang mga balahibo para maging makintab. So itong ating flight cage mga kahabi ay medyo may kalakihan na sukat. 10 feet yung haba, 7 feet yung taas harapan at 5 feet yung lapad. So magandang setup mga kahabi at kung maaari ay pwede silang mabasa sa ulan dahil yun din po ang kailangan ng ating mga young birds o na pwede silang makaligo sa ulan or kung may time tayo ay pwede rin natin sila paliguan. So ito yung mga kahabi ay young bird natin na mga Indian ringneck ay nandito ngayon sila sa tinatawag natin na flight cage para makalipad sila at ma-develop ang kanilang mga pakpak at ma-exercise ang kanilang mga sarili at sa ganon ay madali silang maging mag-matured. Hindi tulad mga kahabi na maliit ang cage natin para sa young bird ay medyo manghihina sila. So kailangan sa mga young bird mga kahabi ay palakasin natin sila at para ma-develop ang kanilang mga pangangatawan dahil sila po ay galing sa young. So kailangan mapamature natin sila ng mabilis. So ito yung isa sa nakikita kong paraan na ang ating flight cage dapat ay medyo may kalakihan para makalipad sila. Okay po mga kahabi. So nais ko rin ding i-share sa inyo ang aking mga African lovebirds na Agapornis fisheries. Ito po, medyo meron na naman tayo mga bagong parisan na bagong na banded pair na naman itong ating nakikita. So hopefully ay makapag-develop naman sila ngayon at makasabay sa ating breeding season. Ito yung ating mga half-sider. Yung half-sider natin ay hindi sila ang nagpares. So isang half-sider natin ay pumares sa isa na par blue. Ito yung ating isang half-sider. So hinahanap niya yung kanyang kapares na pumares sa iba. Andun sa loob ngayon ng kulungan. Ito yung nagustuhan ng isa nating half-sider, itong par blue. So hindi ko lang alam mga kahabi, pero maga yung puwitan nito. Siguro ito yung hen. Tapos yung isang half-sider natin, yun yung cock. Medyo maga yung puwitan. Siguro ito yung naging kapares ng ating half-sider. So hopefully produce sila ng magandang inakay. Corn. Chop-chop. Para sa mga ibon. Ay, may So ito mga kahabi na naghahanda naman si Mrs. yung ating partner sa ating pag-aalaga ng ating mga alagang ibon na ipapakain sa ating mga ibon. So naggagayat siya ng talong at sweet corn na kulay dilaw.
So dalawang klase kasi ang sweet corn, may puti at saka merong dilaw. So ito nagpe-prepare siya. So isa rin sa magandang ipakain sa ating mga young bird, mga kahabi, ay itong mga ganitong uri ng gulay at prutas para masanay ang ating mga young bird na kumain ng mga ganitong uri ng pagkain. Hindi lang nasasanay sa mga seeds. So kailangan meron din tayo mga alternative na mga foods at feeds at mga fruits and vegetable na ating ipapakain sa ating mga young bird para maganda ang kanilang nutrients na nakukuha sa ganitong uri ng pagkain at mga minerals at mga vitamins na mga nakukuha sa kanilang mga kinakain. So kailangan medyo balance ika nga yung ating ibinibigay sa ating mga alagang ibon. So ito hinihiwa lang ni Mrs. ng maliliit at ibabahagi naman natin sa mga ibon natin. So hindi naman kailangan na maraming uri ng prutas or gulay ang ating ibibigay. So kung ano lang yung kaya ng budget natin. Alam naman natin na medyo may presyo din ang pagbili ng mga prutas at mga gulay. So kung ano lang yung mga available na mura na matatagpuan natin sa ating mga palengke or sa mga tanim natin ay mainam na po iyan. Pero ang mahalaga ay hindi natin sila na kakaligtaan bigyan ng mga ganitong uri ng pagkain. Ano man yung available na prutas at gulay na pwedeng ipakain sa atin. Yung pwede kasi may mga kahabi na mayroong mga prutas at mga gulay na hindi pwedeng ipakain sa ating mga alagang ibon. So sa previous video ko, meron akong topic regarding po sa mga pagkain na hindi dapat ipakain sa mga alaga nating ibon. So balikan nyo na lang po mga kahabi yung mga video ko na mga pagkain na hindi dapat pwedeng ipakain. So ito na po, na prepare na ni Mrs. yung ating mga pagkain para sa ating mga alagang Indian ringneck. So inuna natin ito sa ating mga breeder section natin. Ito yung sa ating breeding area natin. So meron tayo dito na breeder na 3 pares na Indian ringneck at 1 pares na kakatil. So yun po yung ating pinapakain sa ngayon. So meron din tayong eggshell grits para sa ating mga breeder para dagdag calcium sa kanila. So ilalagay lang natin sila sa isang pakainan. So kung gusto nilang kumain ng calcium ay meron tayong available sa kanila. So yung calcium po, yung eggshell grits ay nagpapatulong na magpatibay at magpatigas ng kanilang eggshell kung if ever na maglay na po sila ng egg. So ayan na po, naibigay na natin mga kahabi sa ating mga salad time para sa kanilang mga treats. So yan ang kinagandahan mga kahabi pag ang mga ibon natin ay ating sinasanay sa mga prutas at gulay na pakainin ang ating mga alagang ibon. So ayan, nagugustuhan nila ang mga binibigay natin na mga pagkain. Bukod sa mga seeds na mga African mix, sunflower, ay itong maganda rin po dahil sila po ay napapabilang sa mga parrots. Ay kailangan talaga merong more on fruits and vegetable sa kanila para meron silang nakakain. Yun po mga kahabi. So maraming po salamat sa inyong panonood at kung nagustuhan nyo itong video na to mga kahabi ay humingi ako ng favor naman pakisubscribe po ang ating munting YouTube channel Olen Aviary at iba pa. Maraming po salamat mga kahabi.
So mga kahabi, dito naman tayo magbibigay sa ating mga young bird na nasa flight cage. Ayan. So, kailangan na busugin natin sila sa mga ganitong uri ng mga treats para ma-develop yung kanilang immune system, yung kanilang pangangatawan, at yung kanilang mga karakteristik bilang isang maliit pa or yung young bird. So marami silang mga variety of foods na kanilang mapagpipilian para po sa kanilang pag-develop or sa kanilang pag-adult or sa kanila papunta sa pag-matured. So ito yung ating tortoise blue, napakaganda. So maganda ang mga kahabi, ang balahibo pag sila ay nasisikatan ng araw. So yun po ang isa sa aking na-experience or gusto kong ibahagi sa inyo na kailangan yung ating mga ibon ay nasisikatan pala ng araw. Kaya pala meron akong mga nakikita sa mga aviary na halos yung kalahati ng cages ay walang bubong, yung kalahati lang ang meron. So yung pala ang purpose nun, na para kung gusto nilang magpasikat ng araw ay doon sila pupunta sa walang bubong. So yun pala ang magandang setup ng mga cages para sa ating mga ibon. So ngayon nabigyan natin sila ng mga prutas, ay ayan, nanginginain na sila. So meron din tayong bayabas, puno ng bayabas dito. So kaya pag merong bunga ay nahuhulog, ay nakukuha nila. Yan po yung ating isa sa maganda pag meron tayong tanim sa ating bakuran. Ayan po, ganda, maganda rin mamunga itong ating bayabas. At the same time, pag umulan ay pwede silang maligo. So mayroon din silang lilim dahil mayroong puno. So dito pala sa ating flight cage ay meron tayong dalawang kakatil. So itong kakatil natin ay bagong abilang natin. So medyo hindi sila nasasanay pa sa prutas. So mga kahabi, hanggang dito lang muna yung ating sharing ng ating video. Hope nagustuhan nyo to. At kung nagustuhan nyo to mga kahabi, humingi ako ng konting favor na please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching. Buhat mo na yan.